akong nabalitaan na murag kasnuno ng usab ikaduha yun murag si Bongo. Salvador Ruben Padilla daan naman sila bitaw tinod di na nagdugay na para bumoy panihapon no kumana hindi ko ay magbakbak din. Akong taga-dugog kaning mga tawhanan niya karon magsugod ni kang atong paborito ang sunod na akong welcome dari sa Sudan short lang dili pa na interesado sa politika pero sa ako sa trabaho ng Cruz Manila magdemokan ka abogado ka balita na po tuloy mong asawa abilidad na ba na kayo okay na ako ba rin yung mayo upat ko anak wala nang kinabuhi larga pa rin walay preno pag-abot o pabunggo ka sa imong asawa mura na pa rin magsugod ng imong kalbaryo. Ang sunod, amigo na ito ni Hukong. Bot pasabot ang iyang gibiling na trabaho niya. Makinabang pa sa atong mga anak. Ang akong buot ipasabot mo si Ronald Bato de la Rosa. Siya na ito pang ang sunod kinausbulan ako ni na-mention rin ako kanina yan. Actually, kan ba si Bongo? Kani si Bongo, amigo kaayo niya ni si kag si Bongo magparon ingon ang karong Bongo no? Kani si Bongo, aid ko rin. Ang una na kong aid kato si Jim tag-iyaan ng James unya matay naman mali belum tutup kamatay. So, na
naasibong atong pagkahitabo ka. Anang gabi una, wala na ko wala na ko suko-sukokon ba? Manadagan ito, maglisod ka man o wala ko imong sidekick, pagkainon pa, evening. Gusto ka, ako na lang una. Alik-alik dahil siya o presentar. Tanaw mo siguro niya nga daghan kong lakaw, daghan kong makitang ikaw. Sold po siguro sa otok tonto. Daghan kong maiilang kabayan eh. Pero pinokod man, daghan na ilang Huwag pinawa ha? Daghang subong na ilang babae tungod sa akong pag-uban-uban sa ako. O niya, daghang pong nito ko niya kay lagi ako may iyang siyempre tarong, opisyal. Daghang kong na ilag ang buwang. Pero ikaw sa ganito ng ilag. Uwa ka pa man. Kunito sa ganito. Power bank na. Ulo naman yung nakita. Nakakang ka na ba sa iyong asawa? Ay, dala kay ulo na lang yung nakita. Madumog ka din ako. Silokon ka ito sa Diyos. Palingong ko. Tubig. Ang sunod nga akong ipraila kanimo makigsuunan ko. Usa kani kataw, wa ko magbinuahan. Usa kani kataw nga dako kaayo ko respeto sa utok o sa iyang naibawan. Pagka public official, pagka abogado na, saludo yun ko. Ano sabi mo sulti sa television, maminaw yun ko. He's really good. Unya may integrity. Ako ang gusto niya kay kaning-kaning tao magpatarong-tarong. Dagang mga politiko nga patarong-tarong. Pero actually, you can see through what sa ilang kinabuhi. Munang ako, di na lang kung paingon ka ako tarong. Kaya di magyud ko tarong, tinuod lang. Daghang ko apan na. Si Rudy Duterte, buutan apan. Si Duterte, maayong tao, apan. Naginay apan. Kani si akong ipalaila kanino, wala ko yung nagumog na may apan. Sa pagkaabogado niya sa among silbing circle of lawyer, do dili man yun minimum kaila kalitanan. Pero by just word of mouth, makasulti na kaning tawhana maayo. May integrity, honesty, pangitao na nimo, kung unsay tarong sa tao nga anaa sa iya. Di ninyo malalis. Kasi inyong balik-balik karon o tanaw sa iyang, however you look at his life, you really find out that we would be extremely lucky to have him in the Senate. Ako gaampo ito, personal. Maunta mo daog yun siya
kay, kitang tanang politiko, may matatarong ka, may tao ka, but seldom kang makakita mo yung tao na totoo talagang magalang, mahusay, bright. And he knows his trabaho niya. At hinahanap, ako nga ang gusto. I was the one who was really interested in meeting him personally. Ang tinutukoy ko po ay si Rodante Marcoleta. Yan, ilagay talaga ninyo. Ilagay talaga ninyo yan sa balutan ninyo para pumasok yan. Kailangan ninyo. Hindi lang ako, kayo, kailangan ninyo si Marcoleta sa Senado. Totoo yan. He would not only be an asset dito sa ating partido, pati sa kabila. Marami silang matutunan sa taong ito. So, akong Oswon, importante kaayo na kaning tawhana muabot sa Senado. Dante Marcoleta! Ang musunod, usa ka ni kaabogado, ambot ako sa'y nahitabo, but he was with the Marcos team during the last election. Kasama ito siya. But I do not know the reason for the fallout. But maybe because of usually yan as a prinsipyo yung as a matter of principle na hindi mo magustuhan yung kartada ng amo mo or it's a plain disagreement which but usually it's a matter of principle also. Mahusay ito. He has been around. He's a good lawyer. And again, of unquestionable honesty and integrity. Gusto ko rin makita ito sa Senado. Sa totoo lang. Ito si Raul Lambino. Maayong tao, mahusay na anatanan. Ang sunod, ang kanan na imong masulti sa tao. Tanan. Wa ko isulting tarong at tarong masulti. Yung gulong tanan. Tanang masulti nimo. Sa iyang kinabuhi, colorful kayo. And ito naman kasi siya because of the chosen profession niya, trabaho, last time. Minsan, nagpapag-usapan, minsan, kasali sa TikTok, minsan kasali sa Disney. Without all throughout the years, as a human being, and as an actor, at yung pagkatao na, yung prinsipyo,
Ganun lang ito. Pero ito ang tao, doon lang sabihin may actor, kasi ito marunong magtrabaho, marunong mag-English ito lahat, at may integrity. Marunong ito mag-isip kung ano ang tama sa buhay. Ang tinutukoy ko si Epe Salvador. Ang sunod, napag-usapan na natin kagabi ito. We talk about matagal kagabi nag-usap kami nito dito. Kailangan natin ito. Bright, marunong sa lahat, at marunong magdala, palagay ko sa gobyerno kung manalo ko. Kaya nga na-associate sa kanya. Pero sa isang usapan namin dito sa Pilipinas, Presidente ako, itong tao na ito ay mahusay, may kakayahan na magsilbi ng bayan niya. And I think that meron talaga because he wants to serve the people. Nakikita mo. It's not about a desire to be great. It's not about being known. It's not being about somebody in politics. But I think he just wants maybe to be known, given money, and to serve the people. Mahusay ito. Sayang, one talent that I would not give up sa President. I would not know the reason bakit. Again, I said, pagka ganun kasi, hindi naman kayo negosyante. It could only mean one thing, that you cannot agree on a certain thing, and it will become an issue of a matter of principle. Ikaw ano niya sa? One of these days, baka ma-explain na rin Ikaw ano ba? ano talaga ang totoo. Ito po nito ng isa. Kaning. Ay, mag-picture sa kanila. But maybe one of these days, coming from me, I would rather na balance sa kanya. Meron ako konti-konti. And it could not be a gospel truth. Parang ako magkamalik. Kasama. So, little by little, I would say that one of these days, the truth of this thing in Malacanang. Though, Globe ka? Globe ka? how ever sure Ako ni Black Laganan. it was, parang manghinayan pa rin sabihin mo wala sa kanila. Kasi ito, he has something, a lot in his head. Mahina si Mayroon sa mga ganyan, lumipat sa Senado, Hindi na ma-zoom. swerte ng Pilipino. Pagod. Si Makita mo na yung Looy. ito ni Anak na lang. Vic Rodriguez. Anak na tama.
Kadugay ng panahon, huwag mantang ayaw na sa Congress na umbo. Huwag na po kadungog na may aral na inyong diskurso para sa mga utod natin na umbo. Maligaya ako na talagang pinagsan niya yung sarili niya na tumakbo. At sabi ko sa kanya, sabi niya, pwede ba ako tumakbo? Sabi ko, sobra pa dyan. Kasi wala na kayong masyadong, we are a nation of sorts. Ilocano, Bicolano, Tagalog, Bisaya, dapat sa Senado, meron tayo, huwag nating sinulin. Because isang bayan ng tayo. Yan ang inuulit ko sa iyo noong presidente na ako. Isang bayan ng tayo, isang lahi na. Different cultures, religion, may mga Islam, may mga Christianity, may ibang Protestante, pero puro tayo Pilipino. Dapat magkaisa tayo. At dapat mapagbigyan natin lahat ang ating mga kapatid para hindi masulo ng isang grupo ang Pilipino. Because it will not be good kung lahat ang nasa poder sa gobyerno. Dapat kung may utak ka talaga, haluin mo ang Pilipino. Lahat tayo, I do not believe in Bisaya, Tagalog. Do not adopt the kind of thinking or maybe stupidity. Yan isa ba na dito kami mga Bisaya lang o kaya kami mga Tagalog lang. That's a lot of bullshit. Lahat yung mga Ilocano, mga Ilonggo, mga Waray, puro Pilipino yan. Mahalin natin and you started by really treating them as your brother. For they are really your brothers and sisters. Magkaiba naman ang salita that we are all Filipino. At dumaan kasi tayo ng imperialismo. What delayed or being together as one was hampered by the years of imperialism started by the Spaniards. Biro 400 years. Naisip ba ninyo gaano katagal na hinawakan tayo ng Espanyol for 400 years? Pagkatapos nagkagera sila yung bibigat noon eh. Natalo ang Espanyol, ang Pilipinas, kasali doon sa partida. Kaya napunta tayo sa Amerika. Hindi tayo in-invade ng Amerika. Then I went to the shores of the Philippines, armed and conquered. We were handed by one power to another on a silver platter. Kaya sa inyo mga bata ngayon, hindi masyado
Pero sa amin na pinabutan. Kaya medyo ako ayaw ko lang magano kasi madadamay ko ang bayan. Pero nung early on, bata pa ako, masangsang ako magsalita sa mga foreigners, banyaga, tawag sa Bisaya. Bakit sila pumunta dito at pinakikalaman nila ang buhay natin? May galit ka, masamang loob. Wala na natin. Ay, yung mga luro natin, pinahirapan nila. Nandiyan na. Yung historia ng mga pare, those priests travel or dapat dito sa historical growth ng religion. Alam mo ba noon, early, pag hindi ka nagsimba, huwag mo sabihin, pumunta na sila dito magsabi, oy, nansa ng notice dyan, magsimba kayo, Katoliko. It was not easy. Ewan pa rin, ano ngayon ninyo? Pag noon hindi ka nagsimba, 50 years. Doon sa klasa, palitan katapos. Pag hindi ka lang nagsimba, wala kang question yung Diyos, kaya ako talaga rin naniwala ako. But the fact is that yung relihiyon, kung dumating yan dito sa Pilipinas, hindi ganun ka-balik. May ko sa inyo, yung hindi nagsisimba noon, binubugbog talaga. Early on. Nung matagal na sila, halos lahat Pilipino, naging Katoliko. Ara na magdahan na. Yan. Click lang mo siya. Masabi dito, siya bigyan ka na ito dito. Para sa iba, yung hindi ba bang Anihapon mo? na may bagang karindirias gawas. Maawala ko pumahilan mga charge ni Pagkakas. Usap nila kaya nahimo daw tapos muna ko rewind Attorney Jimmy Bundok usap ka abogado usap maayong musikero ano naman yung saya mga bundok naging PubCor Vice President for Corporate Social Affairs. Trabaho na sa PubCor. Kung ano yung nagawa niya sa after determination, siya rin siguro ang magsabi.
Pero number 10 ito sa Baluta. Ulitin natin ulit si Senator Boto. Ang honor kong PNP Chief at naging Bureau of Corrections Director General. Ngayon, siya ay Chairperson ng Senate Committee on Public Order and Dangerous, Special Committee on Marawi Rehabilitation. Ngayon din ay siya ito. Kita ng trabaho niyo. Sigurado, dito niya pabiyaan. Senator Bato! Ilang ang isuwat na reaktor ng Usamon. Si Senator Bongo naging assistant ko sa mahigit 2 dekada hanggang sa naging special assistant to the President. Since becoming a senator in 2019 and as chairman of the Senate Committee on Health, Sports and Youth, he authored 16 laws, principally authored 82 laws, including authored 16 laws, and principally authored 80 laws, including 80 laws, establishing operating public hospitals, and co-authored and co-sponsored 185 laws na batas na umasa sa ating buwan. Gurgor Kabong, ang ngalan niya na ilapit ang servisyo ng gobyerno sa mga Pilipino, lalo na sa mahirap at panghihinaan. Doon, sigurado mo, tanghaling muna ilipat ang servisyo ng gobyerno sa Pilipino. Okay pa naman ito, lalo na sa mahirap at nangailangan. Daghan mo yung ribo. Kaya mo, kwarta lang mo. Kwarta mo. Sapo. Sapo. Ay, kwarta. Taon-taon na mag-usap niya mga kasi kwarta. Dili siya naman si Attorney Lambino, lingkod bayan at abogado. Well, first thing first, ang tinuod-udan ay pagkaon. Ang issue ngayon, tanungin ninyo ako. At sabihin ko, anong issue ngayon? Yan, pagkaon. Yun rin ang maging issue na didikit kay Marcos hanggang natapos. Pag hindi niya ito na magandang solusyon, he will go down as one of the most unpopular president. Na sa panahon niya, marami ang nagutom at namatay. Yan ang totoo. Hindi mo lang siguro isang maisip na tayo ngayon dito puso, pero maraming Pilipino na nalipakumakain sa totoo. Remember that
Marami ngayon ng mga bata na umiiyak lang. Hangin ng pinaka. Remember, kaya kung wala ka namang ambisyon ng iba, kung okay na sa inyo yung status mo ngayon, remember to, join any charitable or sa simbahan, itulog tayo. Attorney Raul Lambino, isang lingkod bayan at abogado siyang edukasyon ng suwisyo na kerapan ng pagkain ng bawat. Yan ang well, over time, I would say, not now, but in the fullness of God's time, mas marami ang mga anak natin na edukado and we can improve on the economy, maraming trabaho para sa kanila. I think that, but to me, the next decade will hold a great promise. Pero okay pa. Para sa bagay, nandiyan naman ang military. Nuloko na ng Pilipino, kudetante. Congressman Rodante Marcoleta. Siya ay anak ng sasaka. Lumaki sa mahirap, ngunit nagsikap para mag-aral at naging matikang abogado at magtatanggol sa mahirap at walang kalaban-laban. Siya ay 6th-termer congressman sa Sagip Party List at kumakatawan ng urban poor sector at ngayon at tumatakbo bilang pinag. Ikaw ang pag-asa. Dante Marcoleta, number 38 sa buhay. Ayaw na yung kalimutan. Sayang. Sayang talaga. Sayang na sayang. Bright ito. Nakikita mo lang sa telebisyon at gaano itong ipaglaban sa tama at gaano siya kagalit sa mga ulol at gago. Sayang talaga. Ilagay na lang ninyo si Dante sa bulutan. Number 1 na lang ninyo para hindi nyo makalimutan. Attorney Vic Rodriguez. Bago lang ito maglabas sa Malacanang. Trabaho ito sa Malacanang. Idol na ito. But yung mga tao na prinsipyo, di prinsipyo, magalit talagang yan ang nahalata ko sa gobyerno. Yung mga tao na may prinsipyo talaga. Hindi ka tagal sa gobyerno, lalo sa Malacanang. They are very short stint and hindi siguro nila kayang sigurahin. I don't know if they would want to tell us that ito talaga ang nakita ang pattern. It's a pattern sa Malacanang. Yung mga kwapo at mga galing na abogado hindi ito matagal sa Malacanang. But it could only mean one thing, na hindi napapagsunod sa batas o may pinapagawa na ayaw nilang gawin laban sa consensus.
Ito naman si kaibigan si Pinabakaw na kaya kababayan ito ngayon Jasmine. For the rare time I usually see Jimmy Drive. Tsaka, ang problema kasi dito sa Western Visayas, wala silang presentation except for the few elected officials. Pero wala sila. Kulang na sila. At nung sinabi niya nagpatakbo siya, sabi ko, mabuti pa kasi wala kayong presentasyon sa mga. So, Attorney G.B. Hinlo, Negros ito, abogado at may kakayahan sa trabaho niya, si good lawyer. At nag-iisang kandidato na taga-Visayas, correct, I would agree with him. He was a former senator of the Department of Interior and Local Government. Later appointed as Land Bank Director and Commissioner, Presidential Anti-Corruption Commission. Kay Hinlo, may tiyak na solusyon. Nasabi ko po, wala makalimutan. Ipapasa ng Philip Salvador. Ang tanong ng bayan, ilan ba talaga sila nang dumaan sa buhay mo? Anong takot-takot yung mga? Sabi ka ng ito. Ngayon na. Multi-awarded actor makes people happy, nakaka-inspire ng milyon-milyon at dekada na sa telebisyon at pelikula. Pero sa totoong buhay, isa siya kaibigan at ibang klase pumagmahal ng bayan. Ito doon lang, hindi ako ito si Philip Salvador. Huwag na yung kaibigan kami. Yan na lang pagbahan niya sa kanya. Iingat niya lang sarili. Sa respective mo na alam ko talaga sa puso niya nagmamahal ng isang bayan. Maraming babae. Okay lang.
Pero naman tayo, naman sila nagkakita. Ang mga politika, Gusto, ma'am. About po, ma'am. gusto mo na ako. Ano po, ma'am? Every periodical kasi itong election. And it's good kasi in 3 years will give you a chance to change leaders kung hindi mo sila gusto. Tama yan. I agree. Kasi yung experience natin, hindi naman talaga yung masama. So, may panahon kayo mamili. And, you know, napag mayo, pag-pinsay ninyo mamili. Anyway, una kong muli mo, nandito si Congressman Alvarez. No. Naman ang iyang misis. Salamat Baka for attending this rally. Masapaya ko ang musulti ninyo. Sabi mo kung ang kanina ito, kalimutan ko. Ako just my sana pumili kayo talaga ng kandidato ninyo na makita ninyo makatulong hindi sa inyo kung hindi sa bayan. Huwag mo na isipin yung sarili mo kung mag-eleksyon. Think of the candidate who can do the work for the community. Yan ang importante. Sayawa ang video. Basan niyo yung malikot na pamayo. Hindi mo dito naman sa Davao, I leave it up to you, to your judgment. Ano ang tingin ninyo kung ano talaga, sino ang karapat-dapat. It could not be my son. Hindi kailangan ang anak ng babae. Mamili talaga kayo kung sino yung magtrabaho para sa. After all, pagkamalit-silit trabaho nila, tayo rin ang pag-suffer. So, ako umaasa ang focus Ginoo Gaano katagmayong dagan sa panahon yung pabiling bago natin sila. Wala na ko yung masunod. Kahit pinabok ko pinigin yung tagaan. Take 30 years, something. Nagkamot yung magwapo at musulat. Pero magwapo na at musulat. Nagkamutan na ninyo pagpili sa mga tao na inang i-dayon ang anyag sa atong ayun magkurakot. Ayan ang mga anak nila. Ligtain na lang. Hindi ba siya dagan? At saka huwag kayong pumayag ng kandidato na nag-arma, nag-iso, we are above that already. Para na tayo kumareka. O naman ka magsundo-sundo, kumareka. Hindi na kailangan
you will be judged by the government. So, ang mensahe ko, Tama na. Kaya alas 10. yung mundo, pinagkawagan nila ako. Gusto, pwede ko pa naman magkata. Gusto ninyo may mayor ba ako? Kaya kang babae. Dito. Ako kasi maghinayang dili ako. At saka pagod na talaga ako. Kung maaari lang, patayan ako ng Diyos ngayon at tumawa ko nito. Hindi na ako I'm tired. I'm old. But titignan ko sa iyong dapat na pag nababa yung standard niya ngayon, baka mahirapan ko yung tingnan